For today's video, share ko lang sa inyo kung paano yung ginagawa kong habit ng paglilinis sa aking computer, no? So, temporary napapabilis natin sa method na to, no? So, unang-una, nandyan yung tinatawag natin na, oy, alam nyo to, no? Yung temp, prefetch, and percent temp sa pagdidelete ng mga yun. Alam nyo ba na ang pagdidelete ng mga yun is napi-free up natin yung disk space natin na tinatawag. Kung makikita nyo, namumula na yung drive C natin, di ba? Ako kasi medyo heavy user ako sa pag-edit using the Wondershare Filmora, so malakas kumain din to, no? What if pa kaya yung mga malalaking application, no, na pang-edit ng video, no? Yung mga gumagamit ng mga, pwede rin yun, yung mga sa architecture, yung mga AutoCAD, ganun. Pag nagre-render yung mga yun, malaki din kinakain nun. So dito guys, makikita nyo, share ko lang sa inyo, no, sa preference, tayan. Dito sa, dito ba? Sa media cache, tayan. So kung makikita nyo, yung proxy file natin is 33.75 GB na. Ang laki, di ba? Tapos, yung temporary files natin, 6.86 GB na. Di ba? So, para makapunta tayo doon, punta tayo dito sa start and type natin run. So, kapag gumagamit tayo ng mga light OS, katulad na itong Lumitre, makikita nyo walang run command dyan sa start. So, wala rin yung word. Kaya yung iba ayaw na itong ayaw ng mga modified OS. Ano lang natin yung sa keyboard, hold lang natin yung Windows key and then R. Pagsabayin nyo lang, lalabas na yung run. And then type natin, temp. Ayan, so makikita nyo guys, no? Pero mas madami pa yan dito sa isa. Run ulit, tapos percent temp. So, dito makikita nyo guys, no, yung temporary files and folders. Then makikita nyo .temp. Yung extension niya. Then dito sa baba yan, ang daming mga .tmp files. So hindi lahat guys, no, is mabubura nyo to kasi nga meron tayong mga running programs or application, no. So shift delete para totally tanggal siya and mawawala siya sa ating recycle bin. Diretso na siya sa talaga, no, Tinidoro. Tapos tingnan natin yung ating drive C. Okay, so 'di ba sabi ko sa inyo, hindi lahat mabubura. So gawin nyo is do this for all current items, then skip nyo lang siya. Okay? So konti na lang naman 'yan, wala nang magiging problema diyan. So laki nang nabawas dun sa ating drive, no, makikita nyo. Ayan, nag-blue na siya, 'di ba? Close lang natin 'to and dito naman sa temp. Okay? So dito sa temp konti lang napupunta. Pwede na rin natin burahin 'yan. Shift delete. And then skip lang natin. 'Di ba? So ganun lang. So hayaan niyo na yung iba. Hindi niyo na talaga mabubura lahat 'yan. So punta naman tayo dun sa start run tapos prefetch. So dito sa prefetch guys, no, kung sino man naka-Lumitre sa inyo, naka-disable to actually. Kung gusto nyong i-on, punta lang kayo sa services.msc, or kung gusto nyong i-off yung prefetch, hanapin niyo yung sysmain, stop nyo. Ayan, nakarun kasi. Stop nyo siya. Ako kasi inon ko siya. Kasi meron kasing magandang naidudulot din yung prefetch. Ang hindi lang maganda sa kanya, kapag dumadami na siya, is magko-consume siya ng storage natin. So, ang ganda naman kasi netong prefetch files na to is yung performance niya, pwedeng mapabilis yung pag-start ng application at ng system natin, no. Kumbaga dito sa folder na to is nakasave na yung mga programs natin na ino-open para next time na ino-open natin is mabilis na natin siyang ma-open. Tama ba yung explain ko? So, pwede nyo burahin to, pwedeng hindi, no. Optional lang to. Kung konti lang naman yung kinakain niya, ayun, lit lang, oh, nakita nyo. So, halos lahat kasi napupunta dun sa temp, sa percent temp, yung dalawang yun. Ayan, okay na, 'di ba? Naging blue na yung natin, system natin. Tapos check nyo din dito sa task manager. Tingnan nyo yung mga process. Like before, yung pinakita ko sa inyo, ang dami mga running application na hindi ko naman kilalang application na yun, no? So pwede nyo i-end task yun. Ang masama, no, kapag hindi nyo na end task, mag-scan na kayo. Alam nyo na kung ano yun. So maganda kasi lagi tayong may backup parate. Lalo na kung nag-explore tayo ng mga program and apps, nag-aaral tayo. So, paano mag-backup? Sa next video tutorial natin, gagawin natin yun. Ulitin natin ulit ng mas malinaw. Tapos, paano din mag-restore. Okay?
So, yun, startup, tingnan nyo din kung may naka-load. So, pwede nyo tanggalin tong halimbawa itong browser na itong Brave. Pwede nyo i-disable yan, di ba? So, disable nyo yan. Yung mga hindi nyo kilalang mga running programs. Gaya nyo, tingnan nyo, di ba? So, hindi ko naman kilala itong mga programs na to. So, pwede nyo i-disable, pwede nyo search online kung ano yan. So, wala siyang nilabas dito kung ano yung program na yun. So, disable natin, disable. So, yun lang, no? Startup, then process. Check nyo kung may mga running apps dyan na hindi nyo kilala. I-entas nyo. Ngayon, pag hindi nyo na-entas, mag-scan na kayo. So, kung may mga questions kayo, feel free to comment lang dyan, no? Maraming salamat sa inyo. See you ulit sa ating next video tutorial.